beloved Boss Mike Cervera. Kakagising ko lang, I just wanted to come on here kasi gusto ko talagang pag-usapan ang tatlong mga narrative sa 2024 na sana naman wag na nating dalhin sa 2025. But again, I will not force you. I'm just simply calling out these narratives because it's kinda getting old and yung uso na to, hindi na talaga dapat siya ipapauso sa 2025. Una, kasalanan ni House Speaker Martin Romualdez ang lahat ng bagay, dito at sa buong mundo. Lahat na lang talaga ng bagay, i-blame sa kanya, lalo na talaga pag hindi ito maganda. Kita nyo mga kababayan, totoo naman eh. Wala nang magawa, ginawang maganda, mabuti yung speaker. Pero sa totoo lang mga kababayan ha, huli ko na rin nalaman. Nako, puro para sa kapaboran ng mamamayang Pilipino. Yung alin? Yung mga ginagawa ng leader dyan sa Kongreso. Ay kita nyo mga kababayan, nung una, nakikita ko at naririnig natin, puro negatibo. Pero mga kababayan, nung pinag-aralan ko maigi, nako, Diyos ko po, mamahalin nyo ng buong buo. Sino? Si Romualdez, mga kababayan. Mamahalin nyo ng buong buo. O, tuloy. Yung tipong makulimlim at uulan mamaya, kasalanan niya. Yung tipong magkakasakit ka, kasalanan niya. Kung hindi man siya may kasalanan, kasalanan ng presidente. Yung tipong wala na lang talang siyang gagawing tama. Kasi, yun ang narrative. Kasalanan ni House Speaker Martin Romualdez ang lahat ng bagay na masasama at hindi maganda. Hindi ba nakakarindi at hindi ba nakakatawa na gagalitin mo ang bansa sa isang tao na wala namang ginagawang masama? Hindi ko sinasabing perpekto si Speaker. Hindi ko rin siya i-defend. Kasi hindi naman kailangan i-defend ang isang tao na wala namang ginagawang masama. Ayan, mga kababayan pumokus kayo sa sinasabi ng ex ni Argo. Ex ni Argo ito, mga kababayan. Kaya i-focus ninyo yung pakikinig dito. Pasok. And it's not being defensive when we're simply sharing the truth. Kasi dapat yan ang ginagawa ng mga tao, 'di ba? Telling the truth. Pero hindi. Kasi basta hindi paksa o hindi naaayon sa paksa. Dapat kasi, 'di ba sa narrative nyo sa 2024 na pinauso nyo, kasalanan ni House Speaker Martin Romualdez ang lahat ng bagay ng pangit, masama at hindi maganda. Pangalawang narrative, 'di ba? Nung hindi nyo kakayanin na i-blame ang lahat sa kanya, ngayon naman, number 2, gagalitin mo ang lahat ng tao pagdating sa kanya. Sisiraan mo siya ng napakasama niyang tao. Kasi isa ako sa mga tao na naniniwala nun dati. Alam niyo ba na sa 3 taon na binasa ko ang isang vlogger na to, kasi it took me 3 years, 'di ba, from reading about House Speaker Martin Romualdez to actually meeting him. Kasi na-meet ko siya ng 2022 nung campaign period. Pero bago nun, 3 taon ako nagbabasa ng isang vlogger na walang ibang ginawa kundi siraan siya. Yung galit na grabe, araw-araw talaga. Yung manipulation tactic na aaraw-arawin ka para talaga ma-plant sa utak mo na napakasamang tao ni House Speaker Martin Romualdez. Pero nung na-meet ko si Speaker, nung nakasama ko siya, nung narinig ko ang mga bagay o ng mga tao, galing sa mga tao na nakakasama niya at nakakasalamuhan naman niya, yung actual na nandyan sa tabi niya, sirang-sira ang 3 taong paninira against sa kanya. Bakit kaya? Because that was manipulation. Manipulation and gaslighting dahil dapat talaga magagalit ka kay House Speaker Martin Romualdez kahit sa makatuwid, wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Ang pangatlong narrative. Ang pangatlong narrative, ito talaga yung medyo kumulo naman ang dugo ko nito sa 2024. Pero sa 2025, kalmado na ako at alam ko talaga na wala akong ginagawang masama. Na pag ang trabaho ng gobyerno hindi Duterte ang gumawa, masama na ito. Na dapat, pagdating sa public service, ang mga Duterte lang ang pwedeng gumawa ng tama. Na mga Duterte lang dapat ang gagawa ng magagandang bagay para sa Pilipino. Hindi naman huyan ang nangyayari na ngayon. President Duterte is no longer president. There is another president. So hindi talaga pwede na ipapaisip nyo sa mga tao na dapat Duterte lang ang gagawa ng maganda. So pag si House Speaker Martin Romualdez ang gagawa ng tama, pag si BBM ang gagawa ng tama at pag-uusapan ko yan, traidor na ako. Hindi ho yan traidor.
Hindi ko ho tinatraidor ang mga Duterte just because I don't speak about them anymore. Yan kasi ang narrative nyo. Tambalos-los, di ba? Masama si House Speaker Martin Romualdez. So tambalos-los na pala ngayon ang gumagawa ng dapat at mandato niya? He is House Speaker. Kasi nga, ayaw nila na may magandang magawa itong administrasyon na ito. Kasi nga, ang gusto nilang itanim sa utak ng sambayanang Pilipino, ang mabuti lang para sa kanila, yung pumapatay at nagnanakaw at naaakusahan na Lord of the Drug Lords. Sino? Si Digong. Yun lang ang gusto nila eh. Yun yung ibig sabihin nito eh. Wala nang ibang matino, wala nang ibang magaling, wala nang ibang mahusay. Kung hindi, ang mga Duterte lang. Kita nyo? Ganon ang naratibo nila na gustong isiksik. Saan? Sa sambayan ng Pilipino. Galit na galit sila. Bakit? Yung kanilang plano para mapatalsik. Sino? Si Speaker, mga kababayan, ay hindi nangyari. Kaya anong gagawin nila? Ang gagawin nila, yung mga tao gagamitin, paniniwalain na masama ang Speaker, masama si Pangulong Bongbong, masama si First Lady, masama ang ginagawa ng gobyernong ito. Ganyan ho ni sila magmanipula ng mga tao. Kita nyo? Tuloy. He is the head of the Congress, and the Congress has functions that they have to uphold. Tao ako ni Tamba. Bago pa po nag-away sa taas, nasa tingog na po ako. Magkasama nga ho kami, di ba, sa 2022 campaign pa. At correction lang po, ang tingog, hindi po yan si House Speaker Martin Romualdez, ha? Ako naman ay nasa tingog. I volunteered for tingog since 2022. Okay? Bago pa man po ang ng eleksyon, nando na po ako sa tingog, sa Abuyog and Baybay Leyte landslides kung saan ang tingog po ang tumulong sa akin na makapag-distribute po ako ng tulong galing kay Senator Robin Padilla. Hindi ko nga sila kilala noon. Hindi ko sila kilala noon at ibang party list naman ang kinampanya ko. Pero dahil hindi nanalo ang kinampanya kong party list noon, I said that I will volunteer with Tingog to give back to Tingog ang ginawa nila para sa akin na pagtulong. Kaya, di ba? Masama ba yon, mga kababayan? Masama ba yon? Masama ba yung sumama siya sa Tingog dahil ang layunin din naman ng Tingog tumulong sa taong bayan? Masama ba yon? Siyempre mga kababayan, masama yon sa mga bitter, sa mga ampalaya. Sa mga DDS, masama yon. Lahat, mga kababayan, kahit gaano kabuti, sinasabi ko na sa inyo, kahit na gaano kabuti pa ang ipakita ng administrasyon na ito, ng kahit na sino, nakaalyado ni Pangulo, masama. Para kanino? Sa mga DDS at kampon ng kadiliman. Kita nyo? Tuloy. Yung narrative nyo, kung hindi nyo man makuha ang mga tao na kasalanan ni House Speaker lahat, gagalitin nyo na lang ang mga tao Nako. laban sa kanya. 'Di ba? Gagalitin nyo ang Pilipino na dapat magalit tayong lahat, mangre-recruit kayo. You will manipulate people to thinking that House Speaker Martin Romualdez is such a bad person. Kita nyo? Bakit kanyo? Threaten sila kay Speaker. Si Speaker, maaari nilang makalaban sa susunod na halalan Pangulong halalan. Kita nyo? Bakit? Hindi naman na pwede si Pangulong Bongbong. Sino ang titirahin nila? Si Speaker. Sino sisiraan? Si Speaker. Sino palalabasing masama? Si Speaker. Kita nyo? Ganun ho, mga kababayan. Kaya kung sino yung gumagawa ng mabuti ngayon, kailangan siraan na siraan para hindi tumanim. Hindi maisip ng taong bayan na mabuti yung taong gumagawa ng matino. Ganun ho yung naratibo ng mga DDS. Siraan natin tong si Speaker.
Delikado to kasi makakalaban to ni Inday Sarang Pusit. So ang dapat na gawin natin dyan, tanggalin natin bilang speaker. Kasi pagka speaker pa rin yan, abay, siya ang leader ng Kongreso, makakaalagwa yan, makakagawa ng mga proyekto, mas malaki ang network, mga kababayan. So anong gagawin? Para hindi mangyari yon, tanggalin natin sa pwesto, pagtulong-tulungan natin, siraan natin. Ganun o ginagawa. Hindi umubra. Anong gagawin, mga kababayan? Anong gagawin nila? Itatanim sa mga taong bayan, masama ho yung speaker natin. Ang speaker ho natin magnanakaw. Ang speaker ho natin bumibili ng boto sa pamamagitan ng mga proyekto. Biruin nyo? Ano na lang gagawing proyekto? Ng alin? Ng mga nasa Kongreso? Ayaw nyo nang hindi tumutulong. Pag hindi kumilos, hindi gumawa ng proyekto, masama. Kapag tumulong, masama pa rin. Saan ho lalagay? Saan ho lalagay yung ganong mga leader? Kung ang pagtulong masama, at kung hindi ka tumulong, masama pa rin. Saan sila lalagay sa inyo? Walang pagkakalagyan sa mga ganyan tao. Ay bakit kanyo? Nananawagan na nga ang INC ng katahimikan, kapayapaan, pagkakaisa. Ano sabi nila? Hindi na daw mangyayari yon. Kahit sino pa kayo na manawagan, hindi na mangyayari yon. Kita nyo? Diba? Ganun sila kasama. Hindi na nila kakayanin. Ipapapatay na lang lahat yung mga nagsasalita laban sa kanila. Yun na yung solusyon nila, mga kababayan eh. Kung hindi, kung hindi sila magtatagumpay dahil parami ang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman kaila sa inyo na talagang yung rating ni Pangulong Bongbong Marcos, bababa ng konti pero aangat bigla. Bababa ng konti, aangat bigla. Kita nyo, mga kababayan? Thank you naman kay EWFS. Ano sabi rito? Basahin natin. Yung mga may agenda at naratibo na kaiba sa adhikain ng INC, hindi kayo kasali sa rally. Ayan, maliwanag. Mag-rally kayo sa ibang araw. Yan ang sabi nila. Hindi lang ho kay EWFS yung galing. Narinig ko na sa kanilang anchor yan. Huwag kayong oportunista masyado. Malinaw ang announcement ng INC. Kita nyo? Malinaw na nga, mga kababayan. Dinudumihan pa ng mga DDS. Tama, mali? Dinudumihan ng mga DDS kahit na maliwanag naman yung pahayag ng alin? Ng pamunuan sa pamamagitan ng mga angkor na mga kanilang tagapagsalita. Bakit kailangan dumihan, mga kababayan? Gusto nila na mag-away ang administrasyon at ang kapatiran ng INC. Yun lang ho yun. Gustong-gusto kong ipaliwanag kanina pa. Kininayomanan. Maliwanag. Ulitin ko, AWFS, thank you. Oto, pasok. And number 3, that ang mga Duterte lang ang magaganda, ang mga Duterte lang ang mabubuti, ang mga Duterte lang ang pwede magtrabaho ng maayos. And that traidor na ako if I speak about the Romualdeses and I speak about the Marcoses. And by the way, I don't speak about them in a personal capacity. Trabaho lang po nila ang pinag-uusapan ko at hindi naman personal na bagay katulad nyo. When I spoke about PhilHealth and I listened to the people that attacked me, ina-attack. Kita nyo yung sinabi niya? Trabaho lang dapat. Ang atakihin natin, trabaho. Yung trabaho ng mga taong nandiyan sa gobyerno. Ang mga DDS, mga kababayan, pati mga personal, mga kababayan, binabanggit nila. Di ba? Pati personal pati nga anak, dinadamay Pati hindi kasali, damay Tandaan nyo to. Sa lahat ng hindi aayon sa kagustuhan ng grupo ni Digong Duterte, lahat yan itinuturing nilang kaaway. Kung pag-iingatan naman nila ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo,
ang gagawin nila, gagawa sila ng senaryo para mag-away-away. Oh, nagigets nyo na ngayon. Nagigets nyo na. Oh, di ba? Oh, tuloy. niyo ako sa personal na mga bagay tungkol sa akin. Facts lang dapat. Pero yun nga, dahil hindi nag-fit sa narrative ninyo, ako na ang masama. Dahil hindi nag-fit sa narrative nyo at nakakasira sa manipulative tactics nyo, Kita nyo? Yung mapang-manipulang mga estratehiya ninyo, hindi naman nauubra yan. Abay, 2025 na! Yung estratehiyang ganyan, lumang-luma na. Kaya mga kababayan, baguhin nyo na mga mahal na mahal naming DDS. Yung estratehiya nyo, palitan nyo na o baguhin nyo na. Ibahin nyo naman. Ay, nako, Diyos ko. Laging ganun mga kababayan, ulitin ko lang. Pagka kayo sumalungat, kaaway ang tawag sa inyo. Hindi ba pwede na itinatama mo lang yung kanilang kamalian? Parang tayo mga kababayan, pag may mali, saan? Sa administrasyon ni Pangulo. Ulitin ko, itinatama natin. Nagpapahayag tayo ng ating opinyon. Kasi sa paningin natin, may mali eh. Alangan naman hindi natin sitayin. Ulitin ko ulit. Sa mga DDS ba nangyayari yon? Tinuligsaban nila si Sara. Sara, mali naman yung ginawa mo. Bakit mo naman pinangalan sa chichirya? Yung mga tumanggap sa mga confidential fund mo, may narinig ba kayong ganon? Hindi nila gagawin yun. Para sa kanila, ulitin ko, masama, mabuti ang gagawin ni Sara Duterte at ni Digong. Para sa kanila yon, tama. So tama naman si Maharlika. Ano nga naman ang aasahan pa natin na magkakaisa at magkakaroon ng kapayapaan sa bansang ito? Walang mangyayari yung ganon, sabi ni Maharlika. Bakit? Kasi nga hindi talaga nila gusto na magkaisa tayo. Ang gusto nila, ang naisin nila, magkawatak-watak tayo nang sa ganon, may pagkakataon sila na makabalik sa pwesto. Bakit? Dahil desperado na sila na maagaw ang kapangyarihan sa Malacanang. Kaya ang gagawin nila, pagkakahiwa-hiwalayin tayo, magbahagi-bahagi tayo, magkakanya-kanya tayo, nang sa ganon, may makuha pa sila na suporta pagdating ng halalan pang panguluhan. Nagigets nyo? Nagigets nyo na? O, hindi pa rin. Hindi pa rin. Nako, mga kababayan. Ganun na lang yung pag-asa nila eh. Yung darating na 2028, dapat meron pa silang makuwang suporta. Bakit? Ramdam na nila na unti-unti nang nauubos. Halos wala na ang naniniwala sa kanila. Yung mga taong nababayaran na lang nila ng salapi, ang alin? Nananatili. Gets nyo na? Hindi na nila maaagaw eh. Bigo na sila. Bigo na sila sa propaganda nila. Na droga, adik ang Pangulo. Bigo. Magkakagera pag hindi na wala si Pangulo. Bigo. Ano pa? 20 pesos na bigas. Nako, mga kababayan. Napakababaw na dahilan. Pinagtyagaan. Para mga kababayan? Para Para may pambanat pa rin. Kailangan yan ulit-ulitin. Para Para tumanim sa isipan ng taong bayan na masama talaga ang administrasyon. Para yung mga taong mapapaniwala nila sa susunod na halalan, yun yung susuporta pa rin sa kanila para nang sa ganon, meron silang makukuhang suporta at boto galing sa inyo. Di ba? Di ba? Marami pang iba. Tulad ng flood control na paulit-ulit na lang. Ilang beses na natin pinaliwanag. Tuloy. ako na ang masama.
Kaya dun ko na-realize, yun pala ang kamada nyo. Yun pala ang laro nyo sa mga Pilipino. Yung sisiraan nyo ang isang tao na nagtatrabaho ng maayos. No. Iniiba-iba nyo nga ang mga meanings ng mga words, 'di ba? Para mag-fit sa narrative nyo. Correct. Tulad ng vote buying. Mm. Vote buying na pala ang pagbibigay ng ayuda ng DSWD naman sana. Pera ng DSWD na ibibigay sa mga tao. Hindi po. Ang vote buying po ay pagbibili ng boto mo sa pera na wala ng verification. Mm. Ang ayuda po ng gobyerno may verification po yan. Correct. Hindi porket lumabas ka sa isang listahan na hindi ka na i-verify ng DSWD. Correct. That's not vote buying. That's Correct. public service. Tatawagin yung corrupt, si House Speaker Martin Romualdez. Tatawagin niyo siyang tambaloslos, hindi ho ba? Pero ngayon ko palang nalaman na ang tambaloslos pala ay ganong klaseng tao. Mm. Yung nagtatrabaho ng maayos, Mm. hindi nga halos nagagalit, 'di ba? Yung kahit ano nang panginginsulto sa kanya, ang sasagot niya diyan, just keep working, Jam. Let's just keep working. Correct, mga kababayan. Yun din naman ang ano eh. Yun din naman ang pananaw. At ugali ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Hindi lang si Speaker, mga kababayan eh. 'Di ba? Tuloy-tuloy lang tayo. Huwag na nating intindihin yung mga sinasabi nila. Hindi naman makakatulong kung papatulan pa natin yung mga ganyang pananaw eh. Alam naman natin kung ano totoo dyan eh. Bakit pa natin papansinin yan? Minsan nako-corner si Pangulo sa pagtatanong tungkol sa mga banat ng mga kampo ng kadiliman. Minsan nasagot niya, dahil sa fentanyl yan, kaya nagkakaganyan si Digong. Ano nangyari mga kababayan? Hindi ba't nag-iiyakan lahat ng mga DDS? Nung sinabi ni Pangulo na baka dahil yun sa pagpipentanil ni Digong kaya ganyan. Dahil matagal nang nagpipentanil yan eh. Yung pala ang fentanyl mga kababayan, nag-o-overdose. Merong likha na na nakakakita, nakakarinig, nahahay ka. Kaya yun ang epekto kay Digong, hindi na makapag-isip ng tama. Kung ano-ano na lang ang sinasabi. Para makapanira. Ganun din naman. Yung alin? Yung kanilang mga amuyong, yung kanilang mga alagad. Anong gagawin? Kung ano yung sinabi ni Digong, yun din yung gagamitin nila. Pambira sa administrasyon. Kita nyo, mga kababayan? Ganun na pala ang tambaloslos. Yung kahit anumang insulto nyo sa kanya, kalma lang siya. Ganun lang siya. And he will keep working kahit galit-galit ka na. Sasabihin yung corrupt. You want to see corruption? You want to see the prime example of corruption and how things are looking when somebody is corrupt? Look at Camiguin, not the House Speaker Martin Romualdez. Kasi ang corrupt, ang pagkakaalam ko, yung gahaman ka sa pera, na kukunin mo ang pera ng taong bayan at ikikip mo at igagastos mo sa sarili mo. Correct. Huwag lang sa Camiguin. Tumingin rin kayo kay Sara Duterte. Kung gusto nyo ng corrupt, example na corrupt, mga kababayan, tama, kalma lang siya na speaker. Si Argo ako nalilito sa iyo eh. Di ba? Kung gusto nyo na makakita ng halimbawa ng isang corrupt, ng isang tambalustay, abay tignan nyo na lang si Sara. Titigan nyo sa kanyang dalawang panga. Pag nakita nyo yung panga niya, nako parang bulsa. Parang bulsa. Nasisidlan ng pera. Tama mali. Di ba? Yun ang isang magandang halimbawa ng kurakot, magnanakaw. Di ba? Kita nyo. Tuloy. Hindi ho corruption ang ibubuhos mo ang pera ng taong bayan at ibabalik mo sa kanila. Correct. Bakit magiging corruption? Kung ikaw gumawa ng proyekto para ibalik yung kanilang mga ibinuwis, yung kanilang mga inambag, ibabalik mo sa taong bayan. O anong tawag doon sa korupsyon? Hindi ba't korupsyon yung kumuha ka tapos wala kang binalik sa tao? Sample ko ulit. Hindi ba't si Sara ang binigyan ng ayuda yung pamilya ng chicherya? Yun ho. Pwede ba yon? Yung mga pamilyang chicherya ba ang nagbubuwis? Hindi ba taong bayan? Yung totoong tao, hindi chicherya. Tama, mali. Yung totoong tao ang binibigyan dapat ng ayuda.
Yung totoong tao dapat ang nakakatanggap. Hindi yung mga nakapangalang chicherya. Ito, kininayomanan. Oh. Kasi ngayon lang ako nakakita talaga ng ganito kalimpak-limpak-limpak na salapi na meron pala tayo sa Pilipinas na binubuhos naman sana sa taong bayan. Oh. Binubuhos sa taong bayan. Correct. That's not corruption. You want to see corruption? Yan ang ginagawa ni JJ Romualdo sa Camiguin. Yan, Oo, hindi ko kilala yon. Mas kilala namin si Sarah. Di ba? Mas kilala namin si Sarah. Oh, gusto niyo ng korupsyon? Yung opisina ni Sarah sa DepEd at sa OBP. Di ba? Yun ang magandang example. Putik. Tuloy. na ginagawa niya at pamilya niya sa Camiguin. Oh, yung ginagawa. Nino, ni Sarah, lahat ng pamilya niya. Aba mga kababayan, habang bumabagyo si Sarah, kumiis ka po, nanonood sa Germany ng concert. Samantalang tayo, hindi natin malaman kung ano ang gagawin natin. Buti na lang may Pangulo tayo na nangunguna at tumutulong, nagbibigay ng mga solusyon sa mga problema ng pangkalahatan na apektado ng kahit anong unos na dumadago sa ating bansa. O, kita niyo mga kababayan. Yung mga yan, mga DDS, abay, hindi na nga tumulong, ha? Abay, nang palalo, naninisi pa. Mangirurumang ko na hindi ka na nga nakakatulong, mangirurumang ka pa. Anong klaseng tao ka? Ay, naknampate. Tuloy. Yung tipong gusto nila talaga na hindi aasenso ang Camiguin at mananatiling takot ang Camiguin sa kanila. Kita nyo? Sige, sorry ka naman dyan. Ngumanga ka muna. Ang gusto nila, Sara, yung mananatiling mahirap tayo. Yung mananatiling takot tayo sa mga Duterte. Ha? Bakit? Yun yung naratibo nila eh. Kailangan matakot tayo sa mga Duterte. Bakit? Dahil kung hindi, abay mamamatay ka. Pag ikay tumutol, kapag ikay sumalungat, sigurado mamamatay ka. Ay, di ba? Napakarami ng mga vloggers ang nakakatanggap ng death threat ngayon. Ha? Napakarami na, halos lahat na eh. O, kita nyo? Di ba? Hayaan nyo lang na okay. Eto na. Yung culture of fear na pinapairal nila na pag hindi ka sumunod sa kanila, mamamatay ka. Kita nyo? Kung hindi ka sumunod sa mga Duterte, mamamatay ka. Di ba, Duterte? Pag hindi ka sumunod, mamamatay ka. Matay ka no bigata. Naapaw. Nasirang Mike Cervera. Di ba? Hindi sumusunod sa mga Duterte. Nasirang Mike Cervera ka na. Nasirang Argo ka na. Ganon. Di ba? Nasirang Jojo Chavez ka na kasi hindi ka sumusunod. Ganon ang naratibo at ganon ang gustong mangyari ng mga Duterte. Matakot tayo sa mga Duterte. Kaya kailangan bumoto tayo. Kaya kailangan wag tayong sumalungat. Kita nyo po, pwede ba naman yun? Uobra ba naman yun? Siyempre po, mga kababayan, hindi. Bakit? Abay, meron naman tayong isip na mga mata at mga tenga na na nakakakita at nakakarinig at nakakaunawang kaisipan kung ano tama at kung ano ang mali. Di po ba? Yan ang corruption. Yan. Diba? Yan ang korupsyon. Yung ginagawa ni Sarah. Iniiba nyo yung mga meanings ng mga words. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. The manipulative tactics that you've started ever since nagsimula talaga ang away na to, it's getting old. Pero totoo naman eh. Sa kanila naman talaga eh. Di ba? Totoo naman sa mga Duterte nag-umpisa tong away na to. Ayaw pa nilang aminin. Di po ba? Ha? Ayaw nyo pang aminin talaga naman sa inyong mga DDS. Nag-umpisa. Di ba, Bambina? Sa mga DDS,
nag-umpisa ang kaguluhan na to. Oo, paring Bert. Oo. Ha? Kita nyo mga kababayan ituturo pa nila si Pangulong Bongbong Marcos na nag-umpisa ng gulo. Hindi nga yun nakikipag-away. Hindi nyo nga maringgan yun ng kahit na ano. Narinig nyo bang magmura si Pangulo? Narinig nyo bang makipag-away? Abay, mula nung mawala sila. Saan? Sa Pilipinas, noong mga bata-bata pa siya. Ha? Ang dami ng masasakit na salita. Ang dami ng mga pangungutya. Ang dami ng pagmumura. Ang dami ng pambababoy. Narinig nyo ba silang gumante? Hindi! Hindi ganon ang pagkatao ng mga Marcoses. Bakit? Ewan ko na lang kay Manang. O, di ba? Di ba? O, sino? Sino ang palaway? Ang mga Duterte. Sino ang palamura? Ang mga Duterte. Sino ang mapagbanta? Ang mga Duterte. Sino mamamatay tao? Ang mga Duterte. Tama? Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Sige, yan naman na kasi ang nakasanayan nyo. Yan naman kasi ang pinapalabas nyo na napakasama talaga. Napakasama na mga Romualdez. That if I speak about them, Huwag mo na ipakita yung mga brilyante mo kasi, best friend. Baka isipin nila yung pakita-kita mo, nangiinggit ka eh. Kaya tuloy si Maharlika nangiinggit kasi puro peke lang naman yung sinusuot niya eh. Oh, huwag ka namang inggit. Pinapakita mong ganyan-ganyan yung brilyante mo sa daliri. Di ba? Kaya naiinggit sila eh. Kaya iniisip nila, nababayaran ka eh. Di ba pwede kamong sweldo lang yun? At meron ka namang asawa kamong nagtatrabaho na magbibigay sa iyo niyan. Ha? Di ba? Di ba? Oh. Nako, mga kababayan. Kaya tama, kaya Marcos na tayo. Opo, alis daro ka. Abay, wag ho kayong magbabago. Di ba? Siyempre, gumaganon eh. Alam, di ba tatala sa mata ko? Minsan malabo ito, minsan malinaw. Lalo na, mga kababayan, pagka may maganda na nakikita kahit malayo, ha? Ay, nako, tanaw na tanaw ko. Tanungin nyo pa kay Mami Gina. Di ba? Ito na. I speak about Tingog, I speak about what the speaker is doing, what the programs he's been doing. Traidor na ako at iniinsulto ko na ang mga Duterte. That's not gonna fly. Insultuhin mo na ka. Insulto naman eh. Di ba, Kicks TV? Naku, na-late ka na eh. Nahanap kita kanina eh. Umpisa mo tong ano na to, tong live na to, nang makuha mo yung naratibo ng live. Kasi kung hindi mo mauumpisan to, naku, malilito ka. O sa mga hindi nakaumpisa netong live na to, pwede pa. Para inyong maunawaan yung aking mga sinasambid dito, unawain nyo, balikan nyo yung umpisa, Daisy Cruz. Volconic, ano? Tuloy. Because as far as I am concerned, I'm not going to be manipulated by people when I know better. At bakit naman kasi din kayo maniniwala sa mga tao na hindi naman minsan nakasama si speaker kahit man lang 5 minutes? Kasi yun ang nangyari sa akin. I read this vlog, nabasa ko yung mga paninira kay speaker, pero nasira to lahat when I actually met him. And Totoo yan, mga kababayan. Kasi hindi nyo naman nakakasama eh. Antok na si Kicks. Winterhan, ano? Di mo mag-gets ball ko. Hanggat hindi nyo nakakasama yung tao, tandaan nyo, mga kababayan. Abay, kung kayo naman, hindi nyo nakakasama, maghanap kayo ng ginagawang masama ng tao. Puro kong chismis lang, galing kay Maharlika, kay Banat Bay, yung chismis, wag nyo nang paniwalaan. Wag nyo paniwalaan. I worked with him. Kaya sana sa 2025, itong mga bagay-bagay na to ay simple lang naman. Huwag kang kumain sa tae na pinapakain sa'yo through fake news. Be Kita careful nyo? and please make sure that you drink a lot of water. Kita nyo? Wag na ko yung kakain ng ebak na pinapakain sa inyo. Ay, di ba sino ba ang mga nagpapakain ng ebak? Our beloved Boss Mike Cervera.